Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 5, Quarter 1, Lesson 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa paggamit ng web browser at search engine. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Let's start! Mga kasanayan at layunin. Una, inilalarawan ang paggamit ng web browser at search engine. Pangalawa, na ipapaliwanag ang panuntunan ng netiquette. Pangatlo, nauugnay ang paggamit ng web search, search engine at netiquette. Mga nilalaman. Paggamit ng web browser at search engine. A. Netiquette. B. Email. Email interface. Attaching files and sending email. Unang araw. Munting balik-aral. Tingnang mabuti ang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang alam mo tungkol sa computer? Paano mo ito nagagamit sa araw-araw? Anong mga gawain ang nagagawa mo gamit ang computer sa bahay o paaralan? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Alam mo ba kung ano ang web browser? Nakagamit ka na ba nito? Ano ang ginawa mo gamit ito? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Basahin ang mga salitang nakasulat ng pabaliktad. Subukang hulaan kung ano ang tamang salita. Pagkatapos, sagutin ang tanong tungkol sa iyong ideya o karanasan bago ipakita ang kahulugan ng salita. Number 1, ReTupMock. Ito ay isang elektronikong kagamitan na nagpoproseso ng impormasyon o data. Ito ay nagpapamalas na magsagawa ng iba't ibang gawain ng pagtuturo na nakadirekta sa gumagamit. Ano kaya ito? Ang sagot, computer. Computer. Liam E. Ito ay isang pamamaraan na makapagpadala ng mensahe sa mas mabilis na paraan gamit ang teknolohiya. Ano kaya ito? Ang sagot, email. Email. Number 3, ECAF-RETNI. Ito ay pamamaraan kung saan naipapakita ang ugnayan ng tao at bagay. Ang halimbawa nito ay ang tao at computer. Ano kaya ito? Ang sagot, interface. Interface. Kaugnay na paksa bilang isa, netiquette. Ano ang netiquette? Ang netiquette ay kilala din sa tawag na online etiquette.
Ito ay kasing halaga ng face-to-face manners. Bagamat may mga nuances sa pakikipag-usap online, ang ginintuang tuntunin ng pagtrato sa iba bilang gusto mong tratuhin ay palaging naaangkop. Narito ang mga patakaran sa netiquette. Una, tandaan na nakikipag-usap ka sa ibang tao. Piliin ang iyong mga salita ng matalino at gumamit ng kani-kanilang wika. Kung hindi mo ito kayang sabihin sa harap ng isang tao, huwag itong sabihin online. Tandaan na nakikipag-usap ka sa isang taong may damdamin at umiiwas sa masasakit na pananalita at kabastusan. Pangalawa, igalang ang privacy ng iba. Huwag magpasa ng mga pribadong mensahe, larawan at impormasyon nang hindi muna tinitingnan ang taong nagbahagi nito. Ang pagpapanatili ng tiwala sa iyong mga koneksyon ay mahalaga sa online at offline. Pangatlo, ipresenta ang iyong sarili ng mahusay. Karamihan sa iyong online na komunikasyon ay nakabatay sa text o chat. Kung ano ang iyong tinatype at post ay nagiging lalong mahalaga. Bigyang pansin ang nilalaman ng iyong mga post. Maaari itong maging kaakit-akit na mag-post ng mga nagpapasiklab na komento sa isang message board o sa isang chat room. Ngunit ang internet ay magpakailanman. Tandaan na ang mga flame war, pagmumura at content na nilayon na magdulot ng kontrobersya ay itinuturing na hindi magandang netiquette. Pang-apat, ibahagi ang impormasyon sa matalinong pamamaraan. Tiyaking nagbabahagi ka ng nilalaman mula sa mga makatotohanang website at artikulo. Gumawa ng mabilis na paghahanap sa web upang i-verify ang mga nilalaman ng isang artikulo bago ito ibahagi. Hindi lamang ito makatutulong sa iyo na makita ang mga pekeng app at pekeng balita, ngunit sa pamamagitan ng pagsuri sa katotohanan kung ano ang iyong ipopost, makakatulong ka na mabuo ang tiwala ng iba sa iyo. Panglima, maging mapanuri at matalino sa iyong mga binabahagi. Hindi mo kailangang ipasa ang bawat chain email na natatanggap mo o ibahagi ang bawat artikulong nabasa mo sa social media. Tumutok sa makabuluhang nilalaman at mga tunay na koneksyon. Sa halip na magbahagi para sa kapakanan ng pagbabahagi. Pang-anim, tumugon kaagad. Magpakita ng kagandahang loob sa iyong mga kaibigan, pamilya at katrabaho sa pamamagitan ng pagtugon sa isang napapanahong paraan. Ang pag-iwas sa isang mensahe ay maaaring humantong sa stress para sa isang taong naghihintay ng tugon. Ang isang magandang tuntunin ng thumb ay tumugon sa mga komunikasyong instant message muna. Pangalawa, ang mga email. Pinatnubayang pagsasanay, hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Isasagawa ng bawat pangkat ang mga sumusunod na sitwasyon at isabuhay ang mga natutunan sa netiquette. Pangkat 1, pagtatanong kung ano ang gawain na ibinigay ng guro. Pangkat 2, pagpaplano kung paano maisasagawa ng maayos at masaya ang year-end party. Pangkat 3, pagpapasya at paggawa ng mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. At pangkat 4, pag-aanunsyo tungkol sa mga paligsahan na maaaring salihan ng buong klase.
Paglalapat at pag-uugnay, poster making, class netiquette. Panuto, gumawa ng malikhaing poster para sa loob ng silid-aralan na nagpapakita at nagsasaad ng mga larawan at mga salita kung paano sundin at gawin ang netiquette. Gawin ito sa sagutang papel. Narito naman ang rubric para sa pagguhit. Pagkamalikhain, pamamahala ng oras, organisasyon, kaangkupan sa paksa. 5 puntos ang pinakamataas, 2 puntos naman ang pinakamababa. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 2, paggamit ng web browser. Ano ang web browser? Narito ang ilan sa mga web browser na ating ginagamit: Safari, Firefox, Chrome, Edge, at Opera. Isa-isahin natin. Web browser. Ang web browser na kilala rin bilang internet browser o simpleng browser ay isang software application na nagbibigay daan sa mga tao na ma-access ang World Wide Web. Isa itong one-click na window sa kabuuan ng kaalaman ng tao. Maaari mong hanapin ang sagot sa anumang tanong na maaaring mayroon ka. Gamit ang isang web browser, maaari kang mag-browse ng anumang website at madaling mag-navigate sa iba pang mga site. Google Chrome. Sa kasalukuyan ay ito ang pinakasikat na web browser. Ang kasikatan ng Chrome ay maaaring bahagyang maipaliwanag sa pamamagitan ng mabilis nitong pag-browse at madaling pagsasama sa iyong personal na Google account na ginagawa itong pinakamaginhawang browser para sa maraming tao. Safari. Ang Safari ay ang default na web browser para sa lahat ng Apple device, mga Mac, iPad at iPhone. Bagamat karamihan sa mga tao ay walang mga Mac computer, marami ang may mga iPhone at iPad. Sa katunayan, ang Safari ay ang pinakasikat na mobile web browser sa US. Microsoft Edge. Ang Microsoft Edge ay ang bagong muka ng Internet Explorer. Ang web browser na ito ay may pamantayan sa anumang device gamit ang Windows operating system ng Microsoft. Mozilla Firefox. Naging isa sa pinakasikat na web browser application sa US. Isa ito sa pinakamaagang matagumpay na komersyal sa web browser. Opera. Ang Opera ay nakabuo ng isang matatag na base ng mga gumagamit sa paglipas ng mga taon dahil sa mga natatanging tampok na iniaalok nito, tulad ng built-in na proxy at ad blocker. Mga bahagi ng web browser. Number 1, title bar. Ito ay makikita sa pinakatuktok ng iyong browser. Ang layunin ng title bar ay ipakita ang pamagat ng web page na kasalukuyan mong tinitingnan. Number 2, address bar. Ito ay makikita sa ilalim ng title bar. Layunin nito na ipakita ang buong URL
o address ng website. Number 3, toolbar icons. Makikita ito sa ibaba ng title bar. Ang toolbar ay bahagi ng interface kung saan matatagpuan ang mga pindutang gaya ng back, forward, refresh at iba pa. Number 4, display window. Ito ay ang kabuuang espasyo na nagpapakita ng resulta ng iyong pag-search. Number 5, scroll bars. Ang mga scroll bar kadalasang matatagpuan sa kanan ng display window ay nagbibigay daan sa iyong mag-scroll, ilipat pababa o pataas ang web page para makita mo ang impormasyon na nasa ibaba o nasa itaas ng kasalukuyang nasa display window. Ang bawat bahagi ng web browser ay nagbibigay gabay at kaalaman sa atin upang magamit ito ng maayos at tama. Ang bawat isa ay may kahalagahan at kontribusyon sa paggamit natin sa web browser. Ano ang isang search engine? Ang isang search engine ay isang pinagsama-samang hanay ng mga programa na naghahanap at nagpapakilala ng mga item sa isang database na tumutugma sa tinukoy na pamantayan. Ang mga search engine ay ginagamit upang ma-access ang impormasyon sa World Wide Web. Narito ang mga halimbawa ng search engine. Paano nga ba gumagana ang mga search engine? Ang Google ay ang pinakakaraniwang ginagamit na search engine sa internet. Ang paghahanap sa Google ay nagaganap sa sumusunod na 3 yugto. Number 1 ay ang crawling. Ang isang search engine ay patuloy na naghahanap ng mga bago at na-update na pahina upang idagdag sa listahan ng mga kilalang pahina nito. Ito ay tumutukoy bilang pagtuklas ng URL. Kapag natuklasan ang isang pahina, susuriin ng crawler ang nilalaman nito. Gumagamit ang search engine ng algorithm upang piliin kung aling mga pahina ang i-crawl at kung gaano kadalas. Number 2, indexing. Pagkatapos macrawl ang isang page, pinoproseso, sinusuri at natatag ang textual na content ng mga attribute at metadata na tumutulong sa search engine na maunawaan kung tungkol saan ang content. Nagbibigay daan din ito sa search engine na alisin ang mga duplicate na page at mangolekta ng mga signal tungkol sa content, gaya ng bansa o rehiyon kung saan lokal ang page, at ang kakayahang magamit ng page. Number 3, searching and ranking. Kapag nagpasok ang isang user ng isang query, hinahanap ng search engine ang index para sa mga tumutugmang pahina at ibinabalik ang mga resulta na lumilitaw na pinaka-nauugnay sa pahina ng mga resulta ng search engine. Ang engine ay nagraranggo ng nilalaman sa isang bilang ng mga kadahilanan, tulad ng pagiging otoritatibo ng isang pahina, pabalik na mga link sa pahina at mga keyword na naglalaman ng isang pahina. Pagsasagawa ng mga epektibong paghahanap gamit ang mga search engine. Mag-navigate sa isang search engine sa iyong web browser.
Mag-type ng isa o higit pang mga keyword pagkatapos ay pindutin ang enter sa iyong keyboard. Pinahihintulutan rin na magsagawa ng paghahanap sa web ng direkta mula sa address bar. Mag-type at pindutin ang enter sa iyong keyboard. Pinatnubayang pagsasanay. Isipin ninyo na ang web browser tulad ng Google Chrome, Safari o Firefox ay parang isang espesyal na bintana. Pero hindi ito basta-bastang bintana ha. Isa itong mahiwagang picture frame na kapag tumingin ka sa loob, makikita mo ang kahit na ano mula sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, gusto mong malaman kung ano ang itsura ng Eiffel Tower sa France. O gusto mong magbasa tungkol sa mga bituin at planeta. Sa pamamagitan ng web browser, maaari mong makita, mabasa at matutunan ang mga ito. Para itong susi sa isang napakalaking aklatan na bukas 24/7. Kaya tandaan ninyo, gamitin natin ang web browser ng wasto at responsable dahil ito ay isang napakagandang kasangkapan sa pagkatuto. Sino ang gustong magbahagi ng paborito nilang website? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Demonstrasyong gawain, pagbubukas ng browser. Number 1, sa iyong computer, makakakita ka ng maliliit na icon o larawan. Hanapin ang icon ng browser na gusto mong gamitin, tulad ng Chrome na may makulay na bilog, Firefox na may nakakatuwang mukha ng fox, o Edge na parang wave. Number 2, i-double-click ang icon at magbubukas ang iyong browser window. Pagpunta sa isang website. Number 1, sa tuktok ng window ng browser, makakakita ka ng mahabang bar kung saan maaari kang mag-type ng mga address. Ito ay tinatawag na address bar. Number 2, sabihin natin gusto mong bisitahin ng website para sa iyong paboritong serye ng libro. I-type ang address ng website tulad ng www.harrypotter.com at pindutin ang enter key. Number 3, mapupunta na ngayon ang iyong browser sa website na iyon at makikita mo ang mga pahina nito sa iyong screen. Paglalapat at pag-uugnay. My page, my browser. Panuto, umisip ng iyong sariling web browser design. Lumikha ng iyong sariling logo at disenyo, pati na rin ang mga kompletong bahagi nito. Iguhit ito sa iyong sagutang papel. Narito ang rubric para sa pagguhit, pagkamalikhain, pamamahala ng oras, organisasyon, kaangkupan sa paksa. 5 puntos ang pinakamataas. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Email. Ano nga ba ang email? Ang email o electronic mail ay ang pagpapalitan ng mga mensaheng nakaimbak sa computer mula sa isang user patungo sa isa o higit pang mga tatanggap sa pamamagitan ng internet. Email interface. A. Subject line. Tungkol saan ang email?
Ang isang magandang linya ng paksa ay nagbubuod sa email at ginagawa itong sapat na mahalaga para mabuksan ng mambabasa. B. Sender. Ang email address ng taong nagpadala ng mensahe ay lilitaw dito. Karamihan sa mga serbisyo ng email ay nagpapakita ng pangalan ng tao bago ang kanilang email address para mas madaling makilala sila. Kapag pinindot mo ang tugon, mapupunta lang ang iyong email sa taong ito. C. Recipient. Kung natatanggap mo ang mensahe, malamang na hindi lalabas dito ang iyong email address. Sa halip, maaari kang makakita ng mga salita tulad ng "to me". Ang mga tatanggap ng mensahe ay maaari ding magsama ng mga email address sa mga seksyong ito. Carbon copy or CC. Mga taong tumatanggap ng email para sa kanilang sariling impormasyon, ngunit hindi inaasahang tutugon. Kapag pinindot mo ang reply all, matatanggap ng lahat ng address na ito ang iyong tugon. Blind carbon copy o BCC. Mga taong nakatanggap ng email ngunit hindi nakalista bilang mga tatanggap. Ginagamit ng mga nagpadala ang seksyong BCC kung ayaw nilang malaman ng mga tatanggap kung sino pa ang nakatanggap ng email. Hindi sila nakakatanggap ng reply all na mga tugon. D. Salutation. Pagkatapos ng linya ng paksa, ang iyong email na pagbati o pagbati ay ang susunod na bahagi na makikita ng tatanggap. Dapat itong tumugma sa tono na sinusubukan mong itakda sa natitirang bahagi ng iyong email. E. Email body. Ang email body ay naglalaman ng mensahe ng email. Ang mga mabisang email ay pinapanatiling maikli ang nilalaman ng body at nagdaragdag ng mas malawak na impormasyon sa mga attachment. Para sa mga formal na email, gaya ng mga mensahe sa isang tagapag-empleyo o mga email sa iyong guro, pinakamahusay na iwasan ang mga karaniwang pagdadaglat ng email. F. Closing. Ito ay ginagamit upang magparamdam ng magalang na pagtatapos ng liham. Ang pagsasara na pipiliin mo ay dapat tumugma sa tono ng natitirang bahagi ng email, kasama sa mga formal na pagsasaraang taos-puso at salamat. G. Signature. Maaaring mag-sign off ang mga friendly letter gamit ang pangalan ng nagpadala. Ngunit maraming mga email accounts sa negosyo ang may mga seksyon ng lagda na kinabibilangan ng posisyon ng nagpadala, kumpanya at maging logo ng kumpanya. Ang mga pinalawig na lagda na ito ay nakakatulong kapag nakikipag-ugnayan sa mga kliyente o empleyado mula sa ibang mga kumpanya. H. Attachments. Ang isang email ay maaaring may kasamang attachment na nagbibigay ng higit pang impormasyon. Ang attachment ay maaaring isang dokumento para sa pagsusuri, isang larawan na ibabahagi o anumang bagay o iba pang uri ng file. Narito ang parts ng email. Isa-isahin natin. Subject line, sender, recipient, CC, carbon copy, salutation, email body, closing, signature, at attachment. Pagbuo at pagtanggap ng mga email. Attaching files.
Pumunta sa opisyal na website ng Gmail at hintayin na lumabas ang inbox. Magsimulang magsulat ng email sa isang tao gamit ang compose icon. I-click ang icon na mag-attach ng mga file sa ibaba ng maliit na window. Pumili ng file o dokumento mula sa iyong device. Hintayin matapos ang pag-upload ng file. Pagkatapos ay i-click ang ipadala na button o send. Sunod naman ay sending email. Ang email ay isang mahusay na paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya sa isang pindutan, kahit saang dako man ng mundo ang iyong karoroonan. Ang mga sumusunod na hakbang kung paano magpadala ng email gamit ang isang Gmail account. Gayunpaman, maraming email account o application ang sumusunod sa katulad na proseso para sa paggawa at pagpapadala ng bagong mensahe. Sundin ang mga sumusunod na tagubili na ito upang magpadala ng email. Number 1, mag-log in sa iyong Gmail account upang ikaw ay mapunta sa dashboard o pangunahing pahina ng iyong mail account. Number 2, pindutin ang compose. Number 3, magbubukas ang isang bagong blankong email window. Sa kahon na 2, i-type ang email address ng tatanggap. Number 4, kung gusto mong magsama ng ibang tao sa iyong email para panatilihin sila sa loop, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa CC o BCC na magbubukas ng isa pang field. Ang ibig sabihin ng CC ay carbon copy at BCC ay nangangahulugang blind carbon copy. Ang pagdaragdag ng email address sa field na CC ay nangangahulugan na ang taong iyon ay makakatanggap ng kopya ng email at makikita ng lahat ng iba pang tatanggap ang kanilang email address. Kung ang isang email address ay inilagay sa field na BCC, ang tao ay makakakuha ng kopya ng email ngunit walang ibang tatanggap ang makakakita sa address na iyon. Kung nagpapadala ka ng parehong email sa maraming iba't ibang tao, magandang ideya na ilagay ang lahat ng email address sa field na BCC upang panatilihing kumpidensyal ang iyong mailing list. Sa ganoong paraan, walang pagkakataon na maaari itong mahulog sa mga kamay ng isang spammer o hacker. Number 5, binibigyang daan ka ng field ng paksa na bigyan ang tatanggap ng ideya ng paksa ng iyong email, tulad ng isang heading. Hindi mo kailangan maglagay ng anuman sa kahon ng paksa, ngunit makakatulong ito kapag tumitingin at pagbubukod-bukod ng email. Number 6, maaaring ma-format ang text ng email sa katulad na paraan sa text sa isang Word na dokumento. Maaari mong baguhin ang estilo ng font, kulay at laki gamit ang mga icon sa pag-format. Maaari ka ring lumikha ng mga bullet point at suriin ang spelling ng inyong email. Piliin ang iyong pag-format mula sa menu na ipinapakita. Number 7, i-type ang iyong mensahe sa main body field ng iyong email. Number 8, i-click ang blue button na send sa ibaba ng window ng email.
Number 9, ang email na iyong ipinadala ay maiimbak na ngayon sa folder na sent mail sa iyong Gmail dashboard. Pagtanggap ng email. Ang iyong mga email ay ipinapakita ng magkakasunod sa iyong inbox, kasama ang mga pinakabagong email na natanggap sa itaas. Ipinapakita sa iyo ng nakabold na numero sa tabi ng iyong inbox ang bilang ng mga hindi pa nababasang email sa iyong inbox. Pinatnubayang pagsasanay. Maaaring ipakita ng guro ang aktwal na bahagi ng email habang ipinapaliwanag ang gamit at kahalagahan nito. Isipin natin na nakatanggap ka ng email mula sa iyong kaibigang si Jamie tungkol sa isang paparating na birthday party. Kapag binuksan mo ang email, makakakita ka ng iba't ibang seksyon. Mga tanong. Una, bakit mo kailangan malaman ang mga iba't ibang bahagi ng email? Pangalawa, mahalaga ba ang mga ito? Paglalapat at pag-uugnay, paggawa ng jingle. Ang klase ay hahatiin sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay gagawa ng jingle na naglalaman ng liriko na makakatulong sa kanila upang makabisado ang bahagi ng email. Ang klase ay bibigyan ng sapat na oras upang sumulat ng kanta at mag-ensayo bago ito i-perform sa harap ng klase. Narito naman ang rubrics para sa paggawa ng jingle. Pamantayan, nilalaman 10 puntos, mechanics gaya ng tone, volume, pagbigkas at rhythm, 5 points, pangkalahatang impact, 3 points, kooperasyon, 3 points. Ang kabuuan ay 20 points. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. 3, 2, 1. Magbigay ng 3 bagay na iyong natutuhan, 2 bagay na nagustuhan mo at 1 bagay na nais mo pang malaman. Pagninilay sa pagkatuto. Gen Alpha. Sagutin ang mga tanong bilang kinatawan ng Gen Alpha Generation. Una, sa paanong paraan mo maipapakita ang tamang paggamit ng teknolohiya? Pangalawa, ano-ano ang kahalagahan ng netiquette sa iyo bilang isang mag-aaral? Pangatlo, ano ang mga bagay na dapat laging isaisip at isapuso sa tuwing gagamit ng kahit anong uri ng teknolohiya? Sagutin natin. Una, sa paanong paraan mo maipapakita ang tamang paggamit ng teknolohiya? Halimbawa, paggamit nito sa pag-aaral, hindi paninira ng iba online, at hindi pag-aabuso sa oras ng paggamit. Pangalawa, ano-ano ang kahalagahan ng netiquette sa iyo bilang isang mag-aaral? Ang sagot, halimbawa para maging magalang sa online na pakikipag-usap, iwasan ang sigalot at maipakita ang respeto sa kapwa kahit sa internet. At pangatlo, ano ang mga bagay na dapat laging isaisip at isapuso sa tuwing gagamit ng kahit anong uri ng teknolohiya? Ang sagot, halimbawa, gumamit ng may disiplina, respeto sa iba at pag-iingat sa pagbabahagi ng impormasyon. Para naman sa ating pagsusulit, multiple choice, basahin at unawain ang bawat pahayag. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Ano ang tawag sa isang software application
na nagbibigay daan sa mga tao na ma-access ang World Wide Web? A. Computer, B. Keyboard, C. Mouse, o D. Web browser? Number 2, anong web browser ang kadalasang ginagamit para sa lahat ng Apple device tulad ng mga Mac, iPad at iPhone? A. Chrome, B. Firefox, C. Opera, or D. Safari? Number 3, anong web browser ang pinaka-ginagamit sa kasalukuyan? A. Chrome, B. Firefox, C. Opera, o D. Safari? Number 4, anong bahagi ng web browser ang nagpapakita ng pamagat ng web page na iyong tinitingnan? A. Address bar, B. Display window, C. Title bar, or D. Scroll bar? Number 5, anong bahagi ang naglalayo na maipakita ang buong URL o address ng website? A. Address bar, B. Display window, C. Title bar, or D. Scroll bar? Number 6, anong bahagi ang may sakop na buong espasyo at nagpapakita ng resulta ng iyong pag-search? A. Address bar, B. Display window, C. Title bar, or D. Scroll bar? Number 7, ano ang tawag sa pinagsama-samang hanay ng programa na naghahanap at nagpapakilala ng mga item sa isang database na tumutugma sa tinutukoy na pamantayan? A. Browser, B. Computer, C. Search engine, or D. Windows? Number 8, anong yugto sa pag-search ang naghahanap ng bago at updated na pahina at tumutukoy sa pagtuklas ng URL at suriin ang nilalaman nito? A. Crawling, B. Displaying, C. Indexing, o D. Searching and ranking? Number 9, anong yugto sa pag-search ang nagraranggo ng nilalaman sa isang bilang ng mga kadahilanan tulad ng pagiging otoritatibo ng isang pahina, pabalik na mga link sa pahina at mga keyword na naglalaman ng isang pahina? A. Crawling, B. Displaying, C. Indexing, o D. Searching and ranking? Number 10, ano ang tawag sa nararapat na ugaling dapat na ipinamamalas sa pakikipag-usap online? A. Etiquette, B. Netiquette, C. Obedient, or D. Passionate? Number 11, anong bahagi ng email ang nagpapakita ng email address ng taong nagpadala ng mensahe? A. Closing, B. Email body, C. Salutation, o D. Sender? Number 12, anong bahagi ng email ang naglalaman ng buong mensahe ng nagpadala? A. Closing, B. Email body, C. Salutation, o D. Sender? Number 13, si Ana ay magpapadala ng mensahe gamit ang Gmail at ito ay may kalakip na dokumento. Anong bahagi ng Gmail ang dapat niyang gamitin upang mailagay ang dokumento na kanyang ipapadala? A. Attachment, B. Closing, C. Recipient, o D. Signature? Number 14, anong bahagi ng email ang gagamitin kung gusto mong magpadala ng mensahe ngunit sila ay hindi na inaasahang tutugon? A. BOC, B. CC, C. Closing, o D. Signature?
Number 15. Anong bahagi ang ginagamit upang magparamdam ng magalang na pagtatapos ng liham? A. BOC, B. CC, C. Closing, o D. Signature? Narito naman ang sagot sa ating pagsusulit. Number 1, D. Number 2, D. 3, A. 4, C. 5, A. 6, B. 7, C. 8, A. 9, D. At 10, B. 11, B. 12, B. 13, A. 14, B. 15, C. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!